We're not done yet with our guest. Still with us today is PVL MVP, Cici Rondina, here in the studio. Maraming salamat ulit. Cici, let's now talk about your team. Masaya siya. Oh, kasi masaya ayaw siya. na niya pag-usapan yung sarili niya. Let's talk about other people. Choco Mucho this time around, fresh from a finals appearance. All of a sudden, biglang nag-rejigger. Iba na yung lineup, nag-reformat ng konti. First few training sessions together, how would you rate yung team ngayon? Siyempre po, bumabalik na naman kami sa basic and balik kami sa, yun nga, yung special, yung favorite ko, yung receive nga, basic lang po kami ngayon and conditioning. Kasi fresh from, bakasyon. And, yun lang, yung nagbobond kami together, kinikilala namin yung isa't isa. And, yun lang. Yan lang yung ginagawa namin. Okay, speaking of bonds, nawala yung kapitan nyo. Yeah. Right? And of course, isa pang veterano na si Denise. What are your thoughts on them, not necessarily moving, but losing them and your new teammates? Siyempre po, actually, nabigla ako yung lumipat. Pero wala rin naman akong, okay lang siguro. It's for, personal naman yun. Kaya wala akong... Sorry, paano nyo nalaman na aalis sila? Like, nalaman nyo ba after the finals na or did you have an idea before? Wala po. Ako nung nalaman ko po, nung post na ng official fan page, nung page namin. Okay. Kaya, syempre nalungkot ako. Yeah. Kasi, maganda rin yung napagsamahan namin sa kay Bea and kay Ate Den. Pero, sabi nga, everything happens for a reason and nirerespeto naman namin yung yung decision nila. Yeah. And, yun nga, kung may nawala, may bago naman. Yeah, pag-usapan natin yan. How are they so far? Your new teammates. Actually, hindi na po hindi kami nahihirapan, lalong-lalo na ako. Kasi si Ate Bia and si Alba, medyo na kami magkakilala. Talaga? Okay. Si Ate Bia kasi nakasama ko na po siya sa Photon dati. Okay. Si Alba naman, Marcy. so parang, ang bilis lang niyang, ang bilis niya lang ka-close, mabilis lang yung yung pakikisama. Kasi Kalug din, Kuwela rin. Si Ate Royce and si Mian, yun yung medyo kinikilala ko pa. Royce Tubino, Mian Mendres. Pero okay, masaya. Okay, Like, good. Mga kalog din. Yeah. So, sino lang naging, I guess, yung leader figure ng grupo? Since obviously a Good few question. moves. Sino yung nagiging, I guess, playing the role of a bit more of a captain and the glue person sa grupo ninyo? Or meron na ba? May kapitan na ba? Si Maddie po yung... magiging captain. Kasi siya naman talaga, like, kahit nung last pa, si Maddie talaga yung namin. Kasi si Bea wala sa loob. So, Yeah, sa bench, right. Yeah. Si Maddie and ako yung Naglalaro. nagdadala. Pero ngayon, more of Maddie. Okay. And, Okay. Let's talk about how special this conference was for you. Tinatanong natin, di ba, si Bea at si Denise when we had them, kailan nila nalaman na parang, uy, pwede tayo dumiretso, di ba, after the loss against Creamline nung Game 1, nagtire-diretso kayong 10 wins, and matitindi yung mga tinalo niyo. Obviously, natalo kayo sa Signal nung first game ng semis, pero nag-bounce back kayo with 2 straight wins. Kailan mo ikaw nalaman na parang, meron tayong chance sa mag-finals? Kung maririnig nyo po yung mga sinasabi po ng teammates ko, like, kaya naman eh. Yung mga ganun nilang So parang ako naman, alam nila. And alam namin na kaya namin. Kasi kahit ako, nung pagkapasok ko, sabi, ang lalakas ng mga tao dito. Hindi lang talaga siguro kapos lang talaga. And yun na nangyari na invitational. Puro siguro kapos yung mga ngayon, 5 set. nung last, kasi talaga, yung masasabi natin, grit nandun talaga, yung gustong bumawi. Lahat, like, lalong-lalo makikita mo sa mukha nila. And, syempre, pinapangunahan namin, like,
ako sabi ko nga sa kanila, papakita ko lang kung paano maglaro, magtrabaho. And nagbago din talaga kasi yung sistema. Which is si Coach Dante talaga yung pinaka-ugat kung ano yung meron ang Choco Mucho. Ang ganda ng word na yun. Like ugat para kay Coach Dante. Tama, no? Nung semifinals against Signal, it felt like parang finals atmosphere na diba? Grabe yung laban ninyo. Winning that, what did that tell you about yung grupo ninyo? Sabi ko lang, ito na yun. Ito tayo maglaro. Ganito yung mga skills na meron tayo. And siguro din, nagkaisat po talaga kami, lalong-lalo na yung mindset namin na makakapasok tayo. Pilitin natin pumasok. Kung wala mang chance, at least sa sarili natin, pinakita natin na kaya nating lumaban. Pakita natin na kung ano yung mga paghihirap na ginawa natin ng mga past trainings, lahat. Sabi ko lang sa kanila, kaya, as in, kaya talaga. Like, kaya natin, promise. Sinasabi ko lang, pinipilit ko talaga na pakita na kaya natin na umabot. Lalong-lalo na sa mga maririnig ko sa kanila. Sobrang ganda. At gano'n ang nangyari, umabot kayo sa finals. And as a last question, Cici, bago ka namin pakawalan, what was the biggest lesson of that finals? Kasi lamang kayo in both games, di ba? Yeah. You had, I'm sorry to bring it up. Pansin mo every time I say it to the players. But there are lessons here, di ba? Sa mga ganong sitwasyon, yung kulang sa panapos or hindi na itapos, what was the biggest lesson for you personally, knowing you had creamline in 2 games na lamang kayo? Sa sinabi ko nga po kanina, everything happens for a reason. Siguro di pa po talaga panahon na mabigyan kami ng goal. Pero pagtatrabahuin po namin yan and pagtatrabahuan po namin yan sa mga susunod. Hindi naman po namin yan masasabi agad, pero ipapakita namin yung trabaho para makamit ulit yung ganong goal. Right. Alam mo, Cici, first of all, thank you again for coming here in person. Maraming salamat. Alam ko, grabe yung effort for you to come on over and join us. So, really appreciate you and really thankful that you could share everything. And as always, stay healthy and good luck with this conference. Salamat po. How much do we love Pinoy sports? With all our heart, all the time. Download Pilipinas Live now.